Yun, magandang araw mga kaibigan. Eto na naman ako, si Lycopher De Leon. Nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Nakasakay ako ngayon dito sa Nissan NV350. Ito yung may presyo na 1,449,000 dito sa Nissan. Meron din silang promo na 0 down payment dito. Kaya kung interesado kayong makita itong sasakyan na ito, iikutan natin ito ngayon dito sa video na to. Bago natin simulan mga kaibigan, syempre, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pinutin nyo na yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos. Okay, kung excited na kayo makita itong unit na to, simulan na natin. Okay, simulan natin dito sa front grille. Ito ay may honeycomb piano black finish. Ang tawag dito ay V-Motion. Ito yung headlamp, multi-reflector halogen. Integrated na dito yung turning lamps. Optional yung fog lamps nito mga kaibigan. Pwede namang palagyan dito sa kasa. Color black ang front bumper nito. Bumabagay sa color ng front grills. Simple pero elegante ang itsura. Ito yung dalawang front wipers. Ito ay may intermittent speed at nandirito yung dalawang washer. Mukhang maganda yung aerodynamics dahil sa design. Nandito sa taas yung pillar type antenna. Ito namang mga side mirrors mga kaibigan ay manual adjustment. I-flip mo lang na ganyan at pag ganito para makuha mo yung tamang adjustment. Ito ay may 15-inch steel rim na may full wheel cover. At may tires ito na Dunlop SP 175M na may size na 195/70 R15C. Ang front suspension naman ay torsion bar with stabilizer at ang rear suspension naman ay rigid axle with lift spring. Nandito sa ilalim yung spare tire na mayroong 15-inch steel rim. Meron itong front ventilated disc brakes at sa rear naman ay leading and trailing drums. May braking technologies din ito tulad ng load sensing valve, anti-lock braking system at brake assist. Protected na rin ang undercoating itong pangilalim. Nagsisilbi itong rust proofing at noise reduction. Ito naman yung mga salamin dito sa side. Lahat ng glass ay green tinted. Yun nga lang, fixed type yung mga salamin dito mga kaibigan. Meron lang dalawang maliit na bintana dito at saka dito sa side na to. Kabilaan yan. Sliding window yan mula sa loob. Na-appreciate ko rin itong curve dito sa driver's side door. At meron din palang curve dito sa body. For sure may kinalaman ito sa aerodynamics. Lahat ng mga door handles ay color black. At lahat din meron din itong mga switch key. Okay, puntahan naman natin itong rear portion ng NV350. Ang rear bumper nito ay color black. Ganon din ang tailgate garnish. Meron din ditong switch key tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ito naman yung itsura ng rear combination tail lamps. Lahat yan mga kaibigan ay bulb type. At syempre hindi mawawala dyan yung NV350 emblem. Kahit na wala siyang rear spoiler, meron naman siyang LED high mount stop lamp. Okay, i-experience kong buksan itong rear tailgate. So pataas siya no mga kaibigan. Mataas at maluwag. Okay, ibaba naman natin. Yeah. Mukhang kailangan lang ng force para ma-close talaga itong rear tailgate natin. Pero okay lang din naman. Okay, interior naman tayo. Simulan nating tingnan itong door trims. Itong part na to ay hard plastic. Hindi ko sure kung gray or beige ang kulay. Ano sa tingin nyo yung color nito mga kaibigan? I-comment nyo naman yung nasa isip nyo. Same color din itong inner door handle at saka yung lock na to. Bali itong part lang na to ang kulay black mga kaibigan. Pati yung mga buttons para sa power window. Grip and armrest, mukhang masarap tantayan ng balat. At syempre dito sa ilalim merong cup holder dyan at merong storage dito sa gilid. At sa kabuuan meron lang itong dalawang speaker dito sa driver side at passenger side. Merong step dito para mas madaling umakyat o sumakay dito sa driver side at sa passenger side. At malaking tulong din itong hand grip na to. Meron dito sa driver at passenger side. Nandito rin pala yung wiper fluid reservoir. Ang accessible pala nito, hilahin mo lang ng konti at pwede ka nang maglagay ng fluid dyan. Ito yung itsura ng driver seat. Standard fabric seat para sa variant na ito. Meron itong mga manual adjustments. Merong manual recline function at manual slide function.
Dito sa kabilang side sa passenger, walang slide function, pero meron namang recline function. Dito sa harapan, 3 ang makakasakay, kasama ang driver, yung nasa gitna, at isa doon sa dulo. Kung 2 lang naman yung sasakay dito sa harapan, itong nasa gitna ay pwede nating i-fold. So yan, kapag may mga gamit na mahahaba at aabot dyan, ay pwedeng kumasya. Sasakyan ko na mga kaibigan para makita ko ng todo yung loob. Ito yung todong pa-slide pa atras mga kaibigan. At masasabi kong napakaluwag ng legroom. I-adjust ko nga sa size ko. Yan, parang napaka-komportableng i-drive mga kaibigan. Sa height ko na 5'6", yung headroom ko ay mga 6 na daliri kasi may space pa dito sa palad ko. Equip ito ng power steering wheel, 3-spoke at urethane material. Hindi masyadong mataba at payat kaya parang masarap hawakan. Meron din itong manual tilting function. Wala nga lang telescopic function. Ito yung itsura ng air conditioning air vent at dito sa baba ng manibela, nandirito nakapwesto yung button para mabuksan yung gas tank cover. At dito sa side may maliit na storage. Bago natin ipagpatuloy, pakita ko muna sa inyo yung susi. Simpleng susi lang siya mga kaibigan at meron namang mga spare king kasama. Ito yung itsura ng center panel. Combination ng black and gray ang kulay at may silver accent sa air vents. Madaling mabasa yung meter cluster dahil sa maliwanag na kulay at digital info display. Meron ditong speedometer at tachometer. Ang audio player nito ay 2-DIN, single in dash, merong CD, tuner at aux in port. Nasa lower left side lang ng audio player itong hazard button. Lahat ng mga aircon vents dito sa harapan ay pwedeng maiikot ng 360 degree. Mas madaling maitutok yung hangin kung saan mo gusto. Merong air vents dito, dyan sa side at dito sa driver side. Ayos na ayos din itong 2 cup holder dito sa harapan para sa driver at passenger. Ang air conditioning system nito ay manual na may heater. Dial type yung mga controls na sa palagay ko ay okay lang naman dahil sulit na sulit sa lamig ang aircon. Ito yung control para sa flow ng hangin. Ito naman yung selection para sa temperature. Pwedeng cold, pwedeng hot. May button dito para ma-turn on and off yung air conditioning sa rear. At syempre, huwag kakalimutan yung AC button para lumamig yung buga ng aircon. At ito naman ay para sa recirculation. Ang cambio ay nakapwesto dito sa center panel. Ano masasabi nyo rito mga kaibigan? Mas madali bang magcambio kung nandirito nakapwesto? I-comment nyo naman dyan sa comment section. Ang transmission nito ay 5-speed manual. Easy access itong glove box mula dito sa driver. At napakaluwag ng glove box, maraming mailalagay. Meron ding maliit na storage dito. At nakita ko dito yung cigarette lighter. So pwede ring lagyan ito ng mga ticket at ng mga cards. Nandito naman sa side yung 12-volt socket. Pwedeng saksakan ng car charger. Ang isa sa nagustuhan ko rito ay dito sa lower instrument box. Pwedeng magpalamig ng 2 500 ml na bote ng tubig dahil sa aircon vents. Ang parking brake lever naman nito ay pull type. Nasa ilalim ng manibela. Ito yung ibabaw ng dashboard. Meron ditong instrument tray at meron ding dual SRS airbags dito sa passenger side at driver side. Mula dito sa driver side ay maganda naman yung visibility. Kitang-kita mo yung paligid mula dito sa unahan. Ito yung itsura ng dome light, simple lang. Merong manual na day and night rear view mirror. Merong sun visor dito sa passenger side pero walang vanity mirror. At syempre, meron ding sun visor dito sa driver side. Pero wala ding vanity mirror. Pero meron ditong mga pocket sa likod. Yan, at ito naman yung itsura ng flooring ng driver side at flooring ng passenger side. Okay, silipin naman natin yung engine. Yung engine mga kaibigan ay nandirito sa ilalim ng driver seat. So para makita natin yan, iangat natin to at tanggalin natin yung mga locks dito. So may lock dito. At merong lock dito sa kabila. Okay, kapag na-i-unlock na natin, pwede na nating iangat itong mga upuan. So iangat lang natin. Kapag naiangat na natin, meron ditong support mga kaibigan dito sa gilid. So ipasok lang natin yan. At yan, makikita na natin yung engine. Ang engine and model type nito ay 2.5 liter, 4-inline double overhead camshaft, 16-valve variable turbocharged diesel. Dito nakapwesto yung battery at dito nakapwesto yung fuse box. Ang displacement nga pala nito ay 2,488cc.
Ang maximum power naman ay 127.22 horsepower at 3,200 RPM. May maximum torque na 356 Nm at 1,400 up to 2,000 RPM. Ang fuel system nito ay common rail direct injection. Malaki ang fuel tank capacity na 65 liters. Kaibigan, meron ka na bang sasakyan na ganito? I-share mo naman yung experience mo sa unit na to. Gusto kong mabasa dyan sa comment section. At syempre, para makatulong na rin sa ibang mga nanonood. Okay, ituloy natin. Ang length nito ay 4,695mm. Ang width ay 1,695mm. At ang height ay 1,990mm. Ang wheelbase ay 2,555mm. At may ground clearance ito na 195mm. Okay, slide na natin yung pintuan dito. Dito sa first step, nandirito makikita natin yung jack at saka metal rod pantanggal ng spare tire. Ito naman yung itsura ng ceiling na color beige. Ito naman yung upuan sa second row and third row. At ito naman yung lower view ng flooring at saka ng upuan. Maluwag dito sa second row. 3 yung standard na makakasakay dito. Pero kaya siguro kahit 4. Maluwag pa sa 3 eh. Pagdating sa headroom, may kalahating dangkal pa. Yung upuan dito ay fixed, hindi naaatras at naaabante. Wala ring recline. At wala rin ditong headrest mga kaibigan. Kaya lumiyad ka na lang na ganyan para maging komportable ka. Subukan ko namang umupo dito. Okay din naman. Itaas mo lang yung paa mo dito para medyo maging komportable. At dito po pwede rin. Itaas mo yung paa rito. Kaya lang, kailangan mo lang sigurong lagyan ng cover dyan para laging malinis yung area na yan. Overall, okay naman ako dito. Punta naman tayo dito sa third row. Sa height ko na 5'6", medyo okay lang dito mga kaibigan. Pero kung mas mahaba pa yung legs nung sasakay dito, baka hindi nakayanin. Sa headroom naman, pareho lang dito sa second row. Ang maganda rito mga kaibigan, may handle dito sa likod ng second row na upuan. Pwedeng ilupi itong upuan na to kung dalawa lang yung mauupo dito sa second row. So karagdagang space para sa mga cargo. Ganon din dito sa third row. Ayan, po pwede nating i-fold dyan. Hinahanapan ko talaga ng mga lever para tinitingnan ko kung ma-fold talaga itong mga sandalan ng upuan. Kaso wala talaga. Kahit dito sa ilalim, wala talaga. So para matanggal yan, i-unscrew yan sigurado sa ilalim. Tulad nung nabanggit ko sa inyo kanina, sliding window itong dalawang bintana na maliliit dito. Ito naman yung lock dito sa sliding door mula dito sa loob. At once na binuksan natin yung sliding door at sinagad natin hanggang dyan sa dulo, automatic naglalak yan mga kaibigan para maiwasang mag-slide pabalik nang hindi sinasadya at para iwas disgrasya na rin. At meron pa palang hand grips dito para sa mga bababa at sasakay. Meron din palang dial switch control ng air conditioning dito sa likod. At ito na nga yung pinagmamalaki ng NV350. Dahil dito sa likod, dito sa passenger area, meron ditong 12 air vents. Sinigurado ng Nissan na lahat ng mga pasahero dito ay mahahanginan at malalamigan. Ayun pa yung ibang air vents oh. Sapul na sapul ako ng hangin mga kaibigan. Pati yung air vent dito sa kabila, sigurado tatamaan yung mga nakaupo dito. 3 hanggang 18 na katao ang pupwedeng sumakay dito according dito kay Nissan. Kayo ba, ilan yung nasasakay nyo rito sa Nissan Urban ninyo? Itong bench type na upuan dito sa last row ay na-fold. So iangat lang ng ganyan at meron ditong tali or yung lock. I-adjust lang natin itong strip na to at para maging sakto. Yan, hindi na yan gagalaw. Yan, so napakaluwag mga kaibigan. Pwede kang magkarga ng mga kalakal dyan. Kung hindi naman tao yung isasakay mo at puro pang business at pang negosyo, saktong-sakto itong NV350. Overall, napakaganda nitong NV350 ano. Sobrang quality ng mga materials na ginamit dito. Kapag hinawakan mo, bawat isa ay mararamdaman mo talaga yung pagka-premium ng mga materyales. And syempre yung pinakaharapan, yung pinaka-dashboard, ang ganda din, worth it to buy para sa akin. Yun nga lang, hindi tayo makapag-test drive dahil itong dealer na ating napuntahan ay wala silang test drive para dito. Napakaluwag, napakadami makakasakay. Actually, hindi lang 18-seater to eh. Kaya nyo pang mag-load ng marami pang tao dito. And alam naman natin na yun nga, Nissan NV350, matagal nang nasa kalsada yan at
siguradong subok na yung mga parts niyan, yung mga service, and yung tibay ng sasakyan, guaranteed yan. Sa ibang mga panahon, mag-i-interview tayo ng mga owner ng mga NV350 para malaman nyo rin yung mga experience nila. Kung ikaw na nanonood, meron kang NV350 or any Nissan na van, i-comment nyo sa baba kung ano yung experience nyo dyan. And kung ikaw naman na nanonood, ano ba yung nasa isip mo tungkol dito sa NV350, i-comment mo din sa baba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, huwag niyong kakalimutang pinutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa mga bago nating mga videos. Hanggang dito lang mga kaibigan. See you on my next video. Bye-bye.